Palakay po natin ang planong pag-igpit ng Department of Interior and Local Government para sa mas ligtas na mga lansangan. Makasama natin Secretary Junvic Remulla ng DILG. Secretary, magandang umaga. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat. Yung mga nabanggit na, yan, tulad ng inuman sa kalye, pagbidyoke lagpas 10 p.m., curfew, at iba pa. Yung ibang lungsod, mayroong mga ordinansa na po. So ano pong mababago ngayon sa inyong utos kasama ang PNP? Yung enforcement talaga, hindi na nga, medyo inubo tayo. Yung enforcement talagang papatuparin natin ngayon. Dati Opo. pa kasi yung mga ordinansa ngayon buong Oo. Metro Manila meron sila. Oo. Pero ngayon, hihigpitan talaga namin kasi nakikita namin na number one, yung basag ulo, dyan nangyayari. Yung physical injuries, Oo. sexual harassment, dyan nangyayari. Yung pangingikil, yung hinaharas yung mga kahit sinong dumadaan, dyan nangyayari. Oo. So, tigil na yan. Dapat, hindi mga pinagbabawal ng inuman, wag lang sa kalye. Wag lang sa kalye. Doon sila sa loob ng bahay nila. Ito ba, Sa loob ng bakuran. Metro Manila, Secretary, o buong bansa ipatutupad? Metro Manila mag-uumpisa, tapos every 2 weeks, iikot kami ng mga... Madalas kasi sa mga syudad to So, Oo. iikot ako sa mga major cities natin, doon natin ipapatupad talaga yung mga ganyang klaseng ordinansa. So, Secretary, paano yung sistema ng panguhuli? Sita muna o dadali na agad sa mga presinto? Sita muna yan yung mga barangay tanod sa mga polis. Okay. Meron tayong police on the beat Pero sisitahin na sila. Diba? Umalis sila dyan. Opo. Bawal rin yung naglalakad sa lansangan na walang t-shirt. Okay. Diba? Bawal na rin yun. Bawal na rin ng nakabunete na nakatakip ang muka habang naglalakad sa kalye. Bawal Okay. na rin yun. Yung mga ganyan kasi, ano yan small source of crime. Diyan nag-uumpisa yan. Oo. So, ayan, hihigpitan na namin talaga para maging mas safe talaga ang Metro Manila at sa lahat ng mga cities sa buong Pilipinas. Bukod sa barangay, madadagdagan ba mga checkpoints natin? Of course, nag-order kami ng 1,000 bagong sasakyan at 2,000 bagong motorsiklo. In effect yan, may checkpoint kami in almost all the, lahat ng mga thoroughfares, lahat ng maliliit, may mga surprise checkpoint kami nalalagyan. Opo. Nabanggit nyo, Safer Cities Initiative. Tumataas Opo. ba ang krimen? Hindi naman, actually, we're at all-time low. From 2014, which is the highest crime rate, para 20,000 focus crimes a year, bumaba tayo to 6,500 in 2025. So almost one-third, more than one-third, two-thirds ang bitaba ng crime. Opo. Kaso, nung tinakita ko yung survey, number one issue ng tao ay corruption, number 2, hanap buhay, number 3, criminality. So may disconnect yan Okay. May disconnect dahil ang trust rating ng PNP 71%. Ang performance rating nila 75%. Opo. Pero concern pa rin ng criminality. Ang nakita ko diyan ay talaga hindi naman sa asasihan, pero ang media, ang unang 3 kwento lagi ay tungkol sa crime. Okay. Pero hindi nyo kasalanan yun, trabaho nyo yan Oo. Ang kailangan namin, galingan pa namin trabaho namin para ma-reduce talaga yung mga crime na ganyan. So, May babala ka ba, panawagan sa mga LGU na bigong maipatupad ito, Secretary? nag-memorandum circular na kami. Kasi iikot ako personal sa lahat ng mga LGU na yan, mga major cities. Opo. Itong bisa lang namin dito sa Metro Manila, pero every week iikot na kami. I-enforce na namin yung ganitong klaseng patakaran. Okay. Maraming salamat, DILG Secretary Junvic Remulla. Ingat po. Sige po.